Noong July 22, 2018, nakatanggap ng isang emergency call ang istasyon ng kapulisan ng Tokyo, Japan, na nagmula sa isang residential area sa Shinsencho, Shibuyaku-ku, Tokyo. At sinabi na nag-ulat na di umano. Ang kasama niyang babae ay wala nang malay na tila hindi na humihinga. At nang matanggap ng mga kapulisan ng ulat, ay agad silang nagtungo sa pinangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad ay patay na ang babae. Ang babaeng namatay ay si Yuri Igarashi, na 28 taong gulang, na isang Japanese national. Nadatna ng mga kapulisan ang biktimang si Yuri na nakahiga sa kama. At bukod kay Yuri ay naroon din ang lalaki nag-ulat sa mga kapulisan na 69 na taong gulang. Ang dalawa ay hindi mag-ama at hindi rin sila magkakilala. Ngunit ano kaya ang nangyari sa pagitan ng dalawang ito? Ang bahay na pinangyarihan ng krimen ay pagmamay-ari ng 69 na taong gulang na si Nobuaki Ishihara. Siya ay ipinanganak sa Hiroshima at nagkaroon ng legal na asawa na may 2 anak. Gayunpaman din nagtagal sila ay nagdiborsyo at napunta ang kanyang mga anak sa kanyang asawa at mula noon ay namuhay siya ng mag-isa. At sa madaling salita, itong si Ishihara ay isang lalaking maraming pera. Ang bahay ay napakaganda. Ang malaking mansyon na ito ay may 3 palapag na may isang basement, kung saan kasama rin niyang naninirahan doon ang nakababata niyang kapatid na babae. At ang dahilan kung bakit siya kumikita ng malaki ay dahil sa real estate. Ang kanyang lawak ng pag-iisip ay hindi katulad ng isang ordinaryong tao. Isang bagay na maituturing nakahanga-hanga sa sarili nitong paraan. At sa edad na 58, ay naisip niya magsimula muli. Nag-enroll siya sa Departamento ng Economics sa universidad. Pinatunayan niya na ang edad ay hindi hadlang para yumaman. Pinagsama niya ang talino, sipag at tiyaga para maabot ang tagumpay. At nang siya ay mag-61 taong gulang o 61, nakuha niya ang kanyang lisensya bilang tax accountant. Sa totoo lang hindi madali ang pagkuha ng lisensya bilang tax accountant. Bukod dito, nagtrabaho din siya sa mga gawain sa buwis kung saan-saan. At dahil sa laki ng kanyang kinikita, ang kanyang tahanan ay puno ng mga imported na mga sasakyan tulad ng mga Porsche at Mercedes-Benz. Ngunit ayon sa mga nakakakilala kay Ishihara, siya ay mahilig sa mga babae. Sa tuwing ibubuka niya ang kanyang bibig, alinman sa mga babae o pakikipagtalik ang laman. At ang pinakagusto niya ay mga sexing babae na umaapaw sa sexual na pagnanasa. At ang klase ng babae na natitipuhan niya ay isang bata at maganda na foreigner. Noong mga panahon na nagsimula siya ng isang kumpanya ng real estate, siya ay isang lalaking may asawa at mga anak. Siya ay kumuha ng isang sekretarya, isang 20 taong gulang na college student na babaeng Koreana. Dahil gusto niya ang magaganda, kaakit-akit na batang dayuhang babae. Noong una ay hinihipu-hipuan lamang niya ang babaeng ito hanggang sa nagpumilit siyang makapasok. At naging kasintahan niya ang babaeng ito. Ngunit ang kabayaran ay ang pagiging sponsorship. Ang mga gastusin sa pamumuhay, bayarin sa matrikula at iba pa ng babaeng Koreana na ito ay mula kay Ishihara. Ngunit di nagtagal ay nalaman ito ng asawa ni Ishihara at naisip ni Ishihara na makipagdiborsyo sa kanyang asawa dahil nagbabalak siya na pakasalan ang sekretaryang Koreana. Ngunit matapos ang diborsyo ay hindi nagpakasal ang Koreana sa kanya dahil iniisip nito ang kanyang edad na sapat na para maging ama niya. At ang sumunod na target na pinagtuunan niya ng pansin ay isang babaeng Russian. At nung panahong yon, sinabi niya sa kanyang sarili na magdadala siya ng isang magandang Russian. Kaya naman naglakbay siya mismo sa Russia. Pumunta siya sa bansang Russia at kumuha ng isang maganda at batang babaeng Ruso. At sabay silang pumasok sa Japan. Dahil marami siyang pera, ang babaeng Russian na ito ay binahay niya. Kinuha niya ng isang unit sa downtown Yokohama at sinagot niya ang buwan ng gastusin nito sa pamumuhay. At bilang kapalit, pumupunta si Ishihara sa bahay na yon araw-araw para makipagtalik sa babaeng Ruso at para gawin ang iba't ibang klase ng kasiyahan. Ngunit gaya ng nabanggit ko noong umpisa, ang biktima sa kasong ito ay isang babaeng Haponesa. Pero ang lalaking involved sa kaso na ito ay mas gusto ang mga babaeng dayuhan, tulad ng Koreano, Russian at iba pa. Kaya't iniisip ko na kung nagsawa na ba siya sa mga dayuhan? Well, bago ang insidente,
Ang matandang lalaking ito ay pumupunta sa isang mamahaling dating club na para lang sa mga miyembro. Literal na nangangahulugang binabayaran ang mga babae para mailabas ang pagnanasa ng isang lalaking tulad ni Ishihara na mayaman at mahilig sa mga babae. Isang babae na naghahangad ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang kabataan at kagandahan. Masasabi kong ito'y isang lugar na tugma sa kanilang panlasa. At sa dating club na ito, nakilala ni Ishihara ang babaeng biktima sa pangyayaring ito na si Yuri Igarashi. Noong 2015, nang nagparehistro si Ishihara sa isang high-class dating club, ay marami siyang nakilalang babae doon. At ang isa sa mga babaeng yon ay si Yuri na nakilala niya noong November 2016. At mula noon, 3 beses na niyang binayaran si Yuri para sa pakikipagtalik. Ngunit sa totoo lang, si Ishihara ay isang adik sa chemisex. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin noon, kaya hinanap at sinuri ko ang salitang chemisex. At sa aking pagsasaliksik, nalaman ko na parang ito yung pinag-uusapan nila ang mga paraan ng pagtatalik habang lubog sa droga, lasing sa alak at droga. Kung saan may kakaiba itong mainit na pakiramdam para sa kanila. Ngunit hindi ako lubos na sigurado dito. At gaya ng nabanggit ko kanina, itong si Ishihara nagtatrabaho tungkol sa mga usapin sa buwis ay may kaugnayan din sa mga yakuza, kung saan siya ang humahawak ng mga koleksyon sa buwis para sa mga gangster na ito. Dahil doon malaki din ang koneksyon niya sa mga taong yon, kaya hindi siya nahirapang makakuha ng mga gamot mula sa kanila. Para kay Ishihara, nakakabagot ang simpleng pakikipagtalik na walang emosyon. At dahil marami siyang pera, malaya siyang nakakakuha ng mga droga mula sa mga gangster. At ang mga nakakatalik niyang mga babae ay nilululong niya sa droga at sumasailalim sa lahat ng uri ng stimulant, kung saan mas gumaganda ang kanilang pakiramdam at mas makakapagtuon sila ng pansin sa usaping pakikipagtalik. At noong July 22, 2018, noong araw na nangyari ang insidente, tinawagan ni Ishihara ang escort girl na si Yuri at pinapunta sa isang hotel sa Shibuya Ward bandang 11:50 a.m. Pagkatapos ay nagmaneho sila pauwi sa bahay ni Ishihara. Habang umiinom sa sala, inalok ni Ishihara si Yuri ng mga stimulant at sinabing di umano ay bibigyan niya ng pera si Yuri para makipagtalik at handa siyang magbuhos ng napakaraming pera kung gagawin niya daw ang mga ipag-uutos ni Ishihara. At sa prosesong ito ay nabigla si Yuri at di inaasahan ang nangyayari. Kaya naman agad siya nagpadala ng text message sa kanyang kaibigan at sinabing nakakainis. Pumunta ako rito para magbigay ng serbisyo sa isang kliyente. Ngunit ang lalaking ito ay nag-alok sa akin ng droga. At nang tumanggi ako sa tingin ko, ay hinalo ng lalaking ito ang droga sa aking alak na hindi ko namamalayan. Kakainom ko pa lamang pero medyo nalalasing na ako. At hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sinasabi ko na sa iyo ng mas maaga at kung may mangyari sa akin, siguraduhin mo na makakapag-witness ka. Iuulat ko ito mamaya sa istasyon ng kapulisan. Pero ito na pala ang huling pag-uusap ng biktimang si Yuri at ng kanyang kaibigan dahil sa dami ng alak na nainom niya na may higit pang nakamamatay na dosage ng stimulant ay bigla siyang natumba. Ang stimulant ay isang gamot na may epektong pansamantalang nagpapataas ng aktibidad sa katawan o central nervous system. Nagbibigay ng malakas na energy, pagbilis ng pagtibok ng puso at pagtaas ng presyon ng dugo. Nakakawalang gana rin sa pagkain. At sinasabi nila na ginagamit ito bilang natural na sangkap sa cocaine, nikotina mula sa tabako, at mayroon din sangkap ang kape o caffeine. At sinasabi nila, ang mga sangkap na ito ay ginagamit din sa mga gamot tulad ng methylphenidate at modafinil. At ang mataas na dosage o pag-abuso sa paggamit ng stimulant na ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto tulad ng psychosis, pag-seizure, at cardiovascular failure na nagiging sanhi ng pagkamatay. At sa madaling salita, maaari itong isipin bilang mga droga na inilalagay sa alak. At bago mag-alas 7 ng umaga kinabukasan July 23, 2018, dumating ang mga paramedics sa bahay ni Ishihara matapos siyang tumawag sa 119. Natagpuan nila si Yuri sa isang kama sa ikatlong palapag at idineklarang ito'y patay na. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay bandang 6 p.m. noong July 22. Nangangahulugang mahigit 12 oras na ang lumipas bago naiulat sa kapulisan. At sa panahong ito, bago pa man sila nakarating,
ay naitapon na ni Ishihara ang isang sobre na naglalaman ng methamphetamine. At nang nadatnan ng mga kapulisan si Yuri ay medyo kakaiba dahil hubot-hubad siyang nakahiga sa kama. At matapos na maisagawa ang autopsy, natagpuan ng mga forensic doctor na sumuri ang nakakalasong dami ng methamphetamine sa bibig at ari ni Yuri, kasama ng alak. At natagpuan din nila ang methamphetamine sa isang tasa ng sake. At ang nakakapagtaka dito, hindi imposible na inumin ni Yuri ang gamot kaya natagpuan ito sa kanyang bibig. Pero bakit meron siya sa kanyang ari? Sa ginawang pag-iimbestiga ng mga kapulisan, sinabi ni Ishihara na di umano, totoo ngang inimbita niya si Yuri para makipagtalik. At noong panahon na nagiinuman daw sila, ay nakita niya si Yuri na may kung anong klaseng gamot na iniinom. Matapos noon ay hinubad niya ang lahat ng kanyang damit. Maya-maya ay bigla daw nanginig ang buong katawan nito nang hindi mapigilan na para bang nagsisisure na makikita lang sa may sakit na epilepsy. Laking gulat niya di umano kaya hinalungkat niya ang bag ni Yuri. Doon ay nakakita siya ng mga pakete ng kung anong uri ng mga gamot. Dahil sa gusto niyang makatulong sa sariling paraan, ay inilagay niya ito sa bibig at ari ni Yuri. At walang pagtatalik ang naganap. Ngunit ang mga pulis ay hindi naniniwala sa kanyang mga pahayag. At batay sa teorya ng kapulisan, tila nangyari ito habang sinusubukan ni Ishihara na magkaroon ng madamdaming pakikipagtalik. Kaya maaaring sinadya niyang ipakain kay Yuri ang mga gamot para masiyahan. Ngunit napasobra ito, dahilan para ikamatay ni Yuri. Si Ishihara ay naging pare-pareho simula pa noong unang investigasyon. Di umano si Yuri ang may dala ng gamot at kinitil niya ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng malaking dami ng methamphetamine. At sinasabi niya na hindi pa siya kailanman nakakakita o gumamit ng mga stimulant. Gayunpaman bilang resulta sa ginawang pagsusuri ng kapulisan sa buhok at iba pang mga sample ni Ishihara, isang sangkap na matatagpuan lamang sa mga adik sa droga ang natuklasan sa kanya. Ibig sabihin siya'y nagpositibo sa paggamit ng droga. At matagal na niyang ginagawa ito. At walang nakitang ganon sa katawan ni Yuri. Bukod pa riyan, ang nakakatawa ay ang kama kung saan natagpuan ang bangkay ni Yuri. Sinasabi nilang may natagpuan ding mga laruan na para sa mga adult at 2 kondom sa isang basurahan. Sa konklusyon ng mga kapulisan, hinaluan ni Ishihara ng droga ang alak na ibinigay niya kay Yuri at pinilit pa niyang painumin ng mas marami kapalit ng maraming pera dahil sa nais niyang magkaroon sila ng mas kapanapanabik na pagtatalik. Ngunit nawalan ng malay si Yuri at matapos na ihiga ang babae sa kama ay hinubaran niya ito at pinasok ang gamot sa ari. Matapos noon ay pinaglaruan niya ang walang malay na babae. Ngunit dahil sa takot dahil hindi na muling gumising pa ang biktima, ay iniulat na niya ito sa kapulisan. Gayunpaman patuloy na iginigiit ni Ishihara sa buong paglilitis na siya'y inosente. Ngunit hindi maitago ng mga taga-usig ang kanilang pagkadismaya sa akusado. Hindi man lang nila ito nakikitaan ng anumang pagsisisi. Dahil ang krimen ay isinagawa sa isang saradong silid, at walang natagpo ang methamphetamine at kakaunti lamang ang ebidensyang nakalap, ang balak na pagpatay ay ibinasura at hiniling ng prosekusyon ang sentensyang 10 taong pagkakakulong. At noong March 6, 2019, 7 buwan pagkatapos ng insidente, sa hatol ng hukom na si Koji Saki, ang uri ng krimen na kinabibilangan ng pagpilit sa isang tao na uminom ng malaking dami ng methamphetamine na isang droga ay may isang malubhang epekto sa katawan ng tao at lubhang mapanganib. At kinundena ang akusado dahil sa patuloy na pagbibigay ng hindi makatuwirang dahilan at hindi pagpapakita ng anumang pagsisisi. Kaya hinatulan siya ng makulong ng 9 na taon. Makalipas ang 3 taon simula nang mangyari ang insidente, muling binalikan ng isang reporter si Ishihara sa bilangguan. Sa kanyang panayam, napansin niyang ito'y medyo pumayat at nagpakita ng pagtanggap. Ngunit sa pakikinig sa kanyang mga walang katuturang pahayag, tila gaya ng sinabi ng hukom, siya'y walang anumang pagsisisi. At sa taong 2028 siya'y makakalaya na. Iniisip ko lang kung babalikan pa ba niya ang mga dati niyang gawain. At sa kanyang edad, kaya pa kaya niyang kumuha ng mga babae? Yun lamang po para sa araw na ito. Bago ko po tapusin ang video na ito, meron lang po ako nais na i-shout out na si Miss Loy Valiente from Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po kayo palagi. Salamat po.